Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng, at sa lahat po ng taga-subaybay sa inyong programa. Magandang umaga po. Thank Okay, you. ma'am, ang pangako po ng PNP, walang special treatment kay Alice Guo. Ano pong garantiya nito? Ay hindi namin siya nakikita sa loob ng kulungan. You have to trust your PNP, Ma'am Weng, Sir Opo. Weng, na wala po talagang magiging special treatment. In fact nung dinala po siya nung kauna-unahang pagkakataon po sa custodial facility ay talagang dinokomento po natin yan mula po sa paglapag po niya, binuking po siya uli, minagshot po, inayos po yung mga gamit po niya. In fact, may mga gamit po siya na nakiusap siya na kung po pwede po niyang madala sa loob ng selda ay hindi po natin ito pinayagan. Kagaya po ng mga gadgets po at iba pa pong mga gamit po. So mga basic needs lamang po ang talagang naipasok po niya doon sa selda niya at itong kanyang selda ay payak po ito. Isang CR, isang lamesa at ang kanyang kama ay yung mga steel bed po na may isang kumot at isang unan at wala po itong aircon po. At just to be transparent and open about it. At meron naman po doon mga videos and na po pwede po natin magamit in case hihilingin po ng korte na ipakita po kung asaan po si Alice Guo. Kung ano po yung nakikita natin sa ibang detention facility po ay yun din po ang kinalulugaran po ngayon ni Alice Guo. Meron ho ba, Colonel, na ibang, hindi naman kasama sa kung saan sa kwarto niya, pero kahilera ba niyan? May mga katabi rin hong katulad ng kanyang unit o yung kanyang kwarto? Doon po sa kanyang kinalalagyan po ngayon, wala naman po siyang katabi po doon sa kabilang selda po. Ito po yung selda, Sir Weng, na pinaglagyan din po ni Senator De Lima nung siya po ay maditine dyan po sa kami. Parang single detached po ito na detention cell. Separate po itong building po na ito sa Opo. ibang building po. Opo, pero wala siyang ibang katabi, wala siyang ibang palapag or down or up floors. Pasensya na, Ma'am Weng, hindi natin maibigay Alright. masyado Okay. yung detalye po for Oo. security reasons. Okay. Opo, Ito na lang po, pero- ano pong routine niya kapag halimbawa nandiyan na siya everyday, di ba, dyan sa makukulong hanggat hindi nagdedesisyon ang court at senado otherwise at hindi siya nagbibail. Pero ano routine po ng mga nakakulong dyan sa custodial center? Ang routine po dyan na ma'am, ay pagka bibigyan po sila ng pagkakataon na lumabas po doon sa parang pinaka open area po na hindi ko Oo. ma-describe po out of Okay lang po. security po lang. Opo. Pwede po sila po lumabas dyan, pwedeng pahangin at maglakad po at malapit lamang po yan a few steps doon po sa kanyang selda at para makapaglakad at mamainitan naman po sila at papasok po sila, kakain po sila doon din po sa kanilang selda kaya nga po may maliit po doon na lamesa po at kung sakasakali po na may mga bisita po siya, that's the only time po na makakalabas po siya doon sa restricted area para pumunta po doon sa visitors area po. Colonel, kumusta ho ang unang gabi? Baka may balita no kayo. Unang gabi niya dyan sa PNP Custodial Center ni dating Mayor Alice Guo. Kasama ako, Sir Weng, dahil tayo yung nagdokumento Andyan. ng kanyang Oo. pagpasok po at ako po mismo ang nakakita nung ipinasok na mismo sa selda at inilak na po yung selda. At nung umaga po noon, kasi dumating po kami alas 3 na ng madaling araw. So may mga booking pa po at nakaalis ako doon, mga mag-aalas 5 na po. Finally, nung makita ko po na talagang siya ay pinasok po doon sa selda at bumalik po tayo ng mga bandang alas 8 po doon dahil kailangan siya dalhin sa RTC sa Tarlac. Kapas po. At tinanong ko po siya, sabi niya, kumusta po kayo? Nakapagpahinga po ba kayo? At nakatulog po ba kayo? Sabi niya, nakatulog naman po ma'am at okay naman po ako. Yun po yung sinabi niya Yung sa pong akin, personally. yung pagtanggap po ng bisita ni Alice Guo, ano po ang niyan, protocol ng PNP. Yung oras at anytime? sino-sino ang pwede na bumisita sa kanya. Yes po, as a matter of practice po, procedure, pinapalista po sa kanya yung tatanggapin lamang po niyang bisita at syempre kasama po dyan yung kanyang mga lawyers po at nung madaling araw nga po, nung dumating po tayo ng alas 3 po doon ng madaling araw ay a few minutes po ay dumating na rin po yung kanyang abogada po at nung dinala po siya sa Tarlac ay dumating din po yung kanyang mga abogado po at ang visiting hours po doon ay Tuesday to Friday po, 8 a.m. to 5 p.m. At kapag weekend naman po, Saturday, Sunday ay 8 to 12 ng umaga at 1 to 5 ng
ng hapon po. Ang Monday po ay yun po yung no visitors time po. Oh, yun. At So, yun naman po yung gagawin din po natin sa kanila. At kung yung mga papasok po doon, even yung mga lawyers po, nung pumasok po sila doon ay wala po silang mga dalang gadget. Mm-mm. So wala po silang dala po doon. Ngayon, kung may mga pagkain pong dadalhin at inaalaw naman po natin yan, even sa ibang mga inmates, ay subject for inspection po. Even yung mga personal na gamit po na ipapasok po doon. visitors lounge po sila magkikita, hindi sila pwedeng pumasok sa mismong detention cell nitong si Guo. Tama mo, ma'am. Hanggang doon lamang po sila sa visitors area po. Hindi po sila po pwedeng pumasok hanggang doon po sa kanilang sa mga selda po ng mga inmates for security reason. Hindi po nila pwede po makita yung security setup po doon. Opo, Colonel, bawal yung cellphone, di ba? Nabanggit nyo, tsaka Yes. may mga ibang device. Pero dati, naalala ko, may mga gamit ang dating senadora na nandun. May mga libro, may mga typewriter ba yun o computer. Meron ba siyang mga gano'n na pwedeng payagan para magsulat-sulat? Kung matatandaan natin na Sir Wing, nung makulong po kasi si Senator De Lima, ay siya ay sitting senator. So Yes. out of respect po, ay pinayagan po siyang magdala po ng kanyang mga gamit. But limited pa rin po yun. Mm. At dito naman po, yung mga personal na gamit po, siguro po, like yung sinasabi niyo po na mga diary or notebook, papayagan naman po doon. At siyempre, limited po yung mga gamit po doon na without compromising the security and safety po ng mga detention na detainee po doon. Okay, doon natatandaan po natin, Colonel Ginas, nung nakakulong dyan si Senator Laila de Lima, nagkaroon ng threat sa buhay niya. May mga insidente Napasok ganon. siya Oo. na-hostage siya na isang nakakulong dyan na terorista. Paano po natin mapoprotektahan si Alice Guo sa ganong klase ng insidente, considering na siya mismo ang nagsasabi na may Na threat binanggit sa siya. kanya ang Oo. Chinese mafia? Tama po yun na Mamueng, yung insidente nga po na yun ay nakakalungkot at mabuti na lamang po ay na-action na mabilis po yun at na hindi nasaktan po si Ma'am Laila de Lima. At yun din po yung naging consideration ko bakit limitado po yung pag-describe po natin ng building at yung Opo. mga set-up po doon dahil nga ayaw nating makompromiso. Kaya nga po itong building po na ito na pinaglagyan na po kay Alice Guo ay secured po ito. Siya lamang po yung nandoon po sa building po na yon at malayo po doon sa ibang mga buildings po, lalo na po yung mga may sa lalaki po na mga selda po. So sisiguraduhin po natin na secure po siya doon. Nung ako po ay umalis doon ay meron pong mga pulis na nakabantay at even doon sa mga watchtowers po natin ay 24 hours naman po yun na nagbabantay po. Ano, nabanggit nyo yung secured, ano? Siyempre, yung mga personnel na talagang nakabantay lang ho dyan sa selda ni Alice Guo, yan ho ba ay talagang nakamanifest kung sino-sino lang ang allowed na pumasok ho dyan at makipagkita kay Mayor Alice? At saka yung dadaling pagkain dyan sa loob, paano ho yun? Para lang makaramdam ho na ligtas itong si Mayor Alice. But just to give you an idea kung ano po yung security protocol na dadaanan po ng isang bibisita po sa kanya, and even the lawyers are not exempted po dito. Doon pa lamang po sa pagpasok po doon po lang sa mismong unang-unang pinto po nila napapasukan po ay doon pa lang po ay lahat po ng gamit ay i-inspect po, even yung mga tao po ay subject po sa frisking. Siyempre kung babae po yan, babae din po yung mag-frisk at iisa-isahin po yan. Sabi ko nga, even yung pagkain po ay talagang titignan po yan. Baka may mga nakapasok po na kontrabando dyan. At yung mga cellphone ay iwan po yan kasi hindi po pwede mamaya ma-video po yung mga dinadaanan po nila. Security po yan, nightmare po yan. Kung mamaya biglang maipost po yan sa social media na ito pala yung setup po ng facility. So may mag-escort po sila sa kanila ng mga pulis hanggang makakating po sila doon sa visitors area. In the same manner din po kapag yung ating inmate po ay ilalabas po doon sa kanyang detention na cell po ay dadaling po sila doon sa visitors area at meron pong magbabantay po sa kanila. Although bibigyan natin sila ng konting espasyo baka makapag-usap po sila ng pribado lalong-lalo na kapag kakausap po niya yung kanyang mga abogado po. Ma'am, kung yung nagbabantay po dun sa custodial center, lalo na dun sa strictly para sa kay Guo, mayroon pong rotation yon. I mean, nababago po yung mga tauhan ninyo doon. Kasi natanong ko para maiwasan yung familiarity. Yes, oo.
Yes po ma'am, this is not only in the case po ni Alice Guo po. Yan po yung protocol po sa iba po. Dahil itong ating custodial facility, Ma'am Weng, ay hindi po ito katulad po ng ibang mga detention facility being managed po ng mga provincial local government, yung kanilang mga provincial jails. At doon naman po sa mga jail na hawak naman po ng Bureau of Jail and Management and Ecology. Ito po talaga, hindi tayo naglalagay po dyan ng yung mga ika nga ay involved sa mga ordinary crimes po. Ito alam natin na itatag po ito to really house yung mga high profile inmates po natin. May mga nailagay na po dyan na mga elected officials po. So talagang nag-rotate po yan. At saka talagang binevet po natin kung sino yung mga naglalagay dyan. At talagang yung ating detainee, nakita ko nga po mismo personal na set up po doon na they are not allowed to engage doon sa ating mga detainee. May mga konting espasyo po, pero at least nakikita po nila yung mismong detainee po ay hindi doon mismo sa kwarto po niya ay hindi po pwedeng isara po yun, kaya dapat nakikita po sila. Opo, yung pong nabanggit niyo kanina na binevet, pati yung concern natin, yung pagkain, yung anong kinakain ng ibang mga, kung sino man nandiyan na nakakulong sa custodial center, yun din ang kakainin ni Mayor Alice Guo. Opo sir, sabi ko nga, walang special treatment dito. Kung ano yung routine ng isang ordinary inmate na detainee doon sa loob ay same pa rin din po yung treatment sa kanya. At kung ano po yung rasyon na pagkain ay yun din po yung kakainin niya. But of course, just like any other detainee po, ay pwede naman po silang magpadala ng pagkain. Again, subject sa inspection po. Opo. Tsaka Colonel, yung si Mayor kasi, 'di ba, yung nabanggit niya may threat siya. Oo. Confirm po ba 'yon na ng PNP yung threat sa kanya? Well, definitely po, we cannot take this lightly. Lalo't nung nandun pa lamang sa Indonesia ay apparently ay yun ang sinabi po niya sa ating SILG at ating PNP at nung during nga doon sa Fresco na sinabi po niya. In fact, ang according sa sinabi nga po ni Alice nung siya ay kausap doon ay according to her, at least this is her claim, na kaya siya umalis ay dahil natatakot siya at may threat siya. Definitely, just like any other individual na nag-claim po ng threat, we can just take it lightly. So we have to really implement a tight security po kapag sa ganyang mga scenario at cases po. Pero bine-verify pa po ng PNP yung veracity ng claim na yon na may threat sa buhay niya. Tama po ma'am, magkakaroon po tayo ng investigation, threat assessment to prove kung ano ba yung claim niya, saan nanggagaling at sa ngayon ay wala po akong information kung meron na po bang nag-interview sa kanya, kung saan nanggagaling po ito kasi nung sina SILG po at GPNP ay limited yung pagkakataon at oras na makausap sila dahil nga pagka itinon over sa kanila si Alice Guo, where they have to undergo yung mga deportation proceeding doon sa Indonesia, dumaan pa sila sa immigration. So even daw doon sa flight, siyempre walang mga tulog po ito, walang mga pagod. So I'm not sure po kung nagkaroon po ng pagkakataon na pagkakausap. But I'm sure kung magkaroon man po ay kung sino man po yung naatasan po na kausapin po si Alice Guo, kakakuhanin po yung mga detalye nung sinasabi po niyang threat po ay sigurado po ako na meron na pong initial action on this po. Opo, panghuli na lang, Colonel, sa Lunes, pinagbigyan ng korte na paduluhin si Mayor Alice Guo. Yan ho ba'y alam na ni Mayor Alice Guo na siya ho ay pinapupunta ng Senado at saka yung paghahanda ho dyan sa paghatid mula sa Custodial Center papuntang Senado, ready na ho ba tayo? Tama po yun sir. Nakatanggap nga po ang PNP po ng kopya po ng order na inisyu po kahapon po bago po magsara ang mga korte na binibigyan po ng utos ang PNP para dalhin po sa Lunes po si Alice Guo po para po makapag-appear at maka-attend po siya ng hearing nga po dyan sa Senado. At yan naman po, I'm sure po na although wala po akong personal knowledge po now, ay sigurado po na i-inform po si Alice Guo at siyempre yung kanyang mga abogado po ay ipapaalam din po para for legal consideration po and of course take consideration ay dapat po alam din po nila dahil bibigyan natin sila ng pagkakataon makapag-uusap at asistihan po yung kanilang kliyente po. May nakapapansin daw, wala hindi nakaposa si Mayor Alice Guo ba? Hindi, meron siyang posa yung nakaputing may towel sa kamay niya, may posas yun, nakatago tinatakpan lang. Nung paglabag po ng eroplano, Sir Weng, ay umakyat po ang CIDG po, yung dalawang babae po natin na
na personnel po at binasahan po siya at isinerve po sa kanya yung warrant of arrest na inisyo po ng Branch 109 ng RTC Capas po at binasahan din po siya ng Miranda rights at pinakita po doon, may video po tayong nilabas na siya po ay pinusasan at ito po ay covered po ng body-worn cameras at ipinresent po natin ito sa korte as a matter of course po. Yun. Mayroon pong sinabi si Senator Riza Ontiveros, bakit po diniretso siya sa PNP Custodial Center samantalang ang bitbit ninyo na warrant of arrest para arestuin si Alice Go ay galing po sa Senado at hindi pa noon galing doon sa RTC branch dyan sa Tarlac? Bakit hindi po sa Senado? Opo. Ninawin po natin, ma'am, nung tumungo po sa Indonesia, sina SILG po at saka si Chief PNP po, ay kailangan nga po, kaya ganun po kataas, high-level talks po yun dahil unang-una po ay wala po tayong bit-bit na warrant of arrest dahil hindi naman po natin po pwedeng i-implement ang warrant of arrest na inisyo ng Senado doon po sa Indonesia. So yun po yung medyo tricky po doon na blue notice lamang po yung ipinakiusap po natin sa ating international counterparts. Ang ibig sabihin po ng blue notice na inisyo po ng Interpol ay tutulungan po tayo to monitor and locate po yung mga hinahanap po natin dahil may mga kasong isinampa po natin sa kanila po dito sa Pilipinas although wala pa naman po mga warrant of arrest. Okay. So, ang issue nga po doon ay immigration laws ba ang na-violate po niya? Kasi doon po sa Indonesia, Ma'am Weng, ay wala naman po siyang kaso. In fact, yun nga po yung within 24 hours lamang po nilang po pwedeng ma-hold si Guo po doon. Kaya nagmadali po si SILG at si CPNP para pumunta at ipinaliwanag sa kanila yung urgency kung bakit kailangan mapasailalim natin sa ating kustodiya si Alice Guo. At nung papunta na po sila doon at I understand mga hapon na po yun ay lumabas po yung warrant of arrest niya and sina SILG po ay na-inform po doon. But again, just like po yung arrest order ng Senate, hindi pa rin po natin po pwedeng i-implement po doon. Kaya nga po, so purely pagdating pa pakiusap lamang natin yun. sa Pilipinas. Alright. Opo, ma'am. Saka ang korte talaga, yung warrant Correct. ng korte ang mangingibabaw. Alright. Colonel, Tama po, maraming sir. salamat po ha. Colonel, thank you. Thank you po sa oras. Maraming salamat po at Ingat magandang po umaga kayo po. ma'am. Maraming Thank you. salamat po. Nakausap natin si Police Colonel Jane Fajardo, ang spokesperson ng Philippine National Police.